Um, Good morning. Ang ang habol natin dito is accuracy, right? Accuracy. So, trying to figure out paano tayo magiging accurate as much as we can. Anyway, etong number 6, establishing impulse triangle. Medyo medyo may maganda akong idea diyan, right? Let's say ang impulse natin ito nakita natin to, impulse natin to. Ito ang impulse natin. Well, itong bias natin, not impulse, but bias. Ang impulse kasi ito. Itong isang yan. Impulse yan, impulse yan. Ngayon, itong number 6, establishing impulse triangle. Kung pag-aaralan natin to, itong 4 hours na to, right? Bali, alam na natin tong si Emma, right? Alam na natin tong si Emma. Yeah, alam nating bully si Emma. So, tatanggalin ko muna si Emma. Yan. Para malinis tong. Ngayon, ito yung level 1 ko. Pwedeng stage 1 sa inyo. Pero yung pinangalanan ko to ng level 1. Yan yung main bias ko. Right? Pero of course, in certain time, nandito lang ako. Ito lang ang bias ko. May at one point ito lang ang bias ko. At one point. Right? So hindi ko pa alam to. Hindi ko pa alam yan. Dito pa lang ako. So nandiyan pa lang ako. Yan. So may Elliot na nangyari dito. 5 na yan. Ito let's say reversal yan. Reversal nito. So kung ang pinag-uusapan natin is Elliot, ito ang magiging 1, ito ang 2. So may 3 and 4 and 5 pa dyan. Di ba? May 3 and 4 and 5 pa dyan. Kung pinag-uusapan natin si Elliot. So, paano natin gagawin yun? Etong number 6, establishing impulse triangle, dito nyo gagawin. Dito sa impulse na pababa, yung high and low niyan, dyan nyo gagawin. Dito natin naabangan si impulse. From here, hanggang dun sa pinakababa. Diyan tayo gagawa ng impulse triangle. Para mas accurate. Yan. So, iniintay natin ito ma-break. And then, ito ang consolidation data niya. Area niya. Yan. Representation lahat yan. Ang mahalaga dyan is ma-break niya to. Yan ang mahalaga dyan. Magkaroon siya ng break dyan. Pero, hahanapan niya ng entry. Assuming na ito ay Elliot. Ito yung first wave nyo ng Elliot, 1 and 2. Kumbaga, ito si Elliot dito. 1 and 2. So, hanapin natin yung 3 and 4 and 5. Kailangan yung 4, hindi yan lalagpas dito sa 1. Remember? So, para ma-maximize natin to, hanapan to ng entry. Bali, ang magiging labas nito is
dito ang entry area natin. Dito ang entry area natin. And dito lang tayo mag-stop loss. Just below ng 1 or sa 1, sa 0. Yan ang stop loss. Yan ang SL natin. Ito ang consolidation natin. Right? And then ito ang entry natin. Area ng entry natin. Yan. Yan bali ang pag pumasok sa 0.25, pwede na kayong mag-buy. Right? And then, pasok ng consolidation, stop buying. And then, pag na-break to, pag na-break yan, magkakaroon na naman ng consolidation yan. Kasi ito yung una. Sandali, sagutin ko lang si Mrs. So, assuming na gumaya ng ganyan, and then, alam niyo na kung saan kayo magsisell dito. Right? Dito. Yan. Pag na-break niya yan, sell na. Sell. Ngayon, magagawa ulit ito ng, kasi ina-assume nga natin to na na, well, alam natin na Elliott yan. Na Elliott to. So, yan na ang main natin ngayon. Di ba? Ito na ang ating level 1. Right? Ito ngayon, maggagawa din yan ng pullback. Pwede nating sabayan yung pullback na yan by measuring nito. Measure lang natin to. And somewhere around here. Dito. Hanggang doon. Right? Ay, hindi pala. Sa taas pala. Sorry. Sa taas. Ito. Pag na-break, pwede na nyo nang i-enter. Etong stop loss, 0.7. Dito naman, nakuha na natin to. So, dito tayo gagawa ng triangle. Kasi mag-e-entry tayo dyan, di ba? Kasi leg 1 and 2 pa lang to eh. 3 and 4 pa. Tapos ito, hindi dapat lalagpas doon. So, kung hindi yan lalagpas dito na kayo mag-entry. And then, mag-stop loss na lang kayo dito sa next candle. Kung saan na break. So, na lang kayo mag-SL. Somewhere around. Right? Somewhere around. Kasi hindi niya dapat babaan eh. Itong A. O dyan ang entry nyo. Anyway, ang hinabol natin dito is ito. Itong triangle na to para consistent itong ginagawa natin. Sabi natin, assuming AB 1, 2 leg, 3, 4 leg. So, ito yung technical analysis natin. A, B, C, D. Yan. And then, ito ang area natin ng consolidation. 786, 2.5. Consolidation. Dito ang entry. And then, yun yung establishing impulse triangle. Yung iba, hindi na satisfy yung
yung impulse, yung EMA 50 baseline. Baseline pwede. Pero yung EMA 50 lang, etong dito sa optimal entry, below RSI, no trade, intersection. Ito, below EMA 50, hindi na satisfy. Nakuha niya yung EMA sa pora, yung EMA 20, 9, 10, EMA 10 yata to. EMA 10. Let's see. Yeah, EMA 9, EMA 10. Pero sa lower time frame, tingnan natin. Ayan, nag-cross naman siya sa 45. Pero, short yun, di ba? Short, ito short. Short sa 45. Ito ang entry ng short mo sa 45. Kailan kung mag-entry ka ng long dito, above, late ka na sobra. Diba? Sayang yung kinita. Accuracy nga ang hanap natin eh. Pwede mo gamitin itong EMA 10. Ayan o. Ito, dito ang entry mo. EMA 10. Doon lang ang, ito lang dalawang candle na to ang trade mo. Anyway, pwede mo gamitan nito kung gusto mo. Yan. Right? Yung mga high and lows natin. High and lows. Yan. Kwan yan. Bali 45 minutes. So, ito. Yan. High and lows. So, dito hanapan natin to ng entry. Ito, sa lower time frame. Itong candle na to. Para sa XRP. Meron na. Meron na tayo. Sa 15 minutes ata. Actually, maganda ng pasukan to eh. Oh. Lagay natin yung Elliott. Ito. Elliott sa 45. Meron na to. Gusto ko ng pasukan yan. Elliott sa 4. Natin. Wala akong makitang Elliott sa 4. Wala sa 4. Oh. Sa 45. 45 madami. Ayun sa pataas. Oh. Natamaan ng 45. Tanggalin natin to. Si Emma. Yan ang target niya lang. Entry na ako dito. Sa lower time frame. Tingnan natin kung anong itsura. Baka mamaya ando na siya sa lahat, oh. Yeah, kalalabas niya pa lang ng parallel, oh. Diba? Kalalabas pa lang ng parallel, oh. So, abangan ko itong kabuo ng second triangle. Pagka nag-branch na to. Ito. Nag-branch na. Saka ako papasok. Kasi baka bumagsak pa yan eh. So, kailangan ko ng confirmation. Ito. Kagaya na ito. Kagaya na itong confirmation na to. Yan. Pero hindi pa baba, pataas. Ito. Yan. Itong confirmation na yan. Yan. Pero hanggang dito lang. Ito lang ang target ko. Stop loss dito. Yun lang iniintay ko dito.
yung kwa na yan. Yung itsura na yan. Ito. Bali, hanggang 7, hanggang dito. Entry. Kailangan dito entry. Yan, dyan. Bullish. Pero hindi pa yan ha. Kung saan pa umabot tong 7 mo ha. Tapos bumalik. Ito ng entry ko. Hindi nag-rush. Kaya ako gumawa ng triangle doon. So dito, kung titingnan natin to, itong length na to, yung pagbalik pa ang ipaplat natin. Itong pagbalik. Kung bullish tayo, itong pagbalik ang ipaplat natin ng number 6. Rule number 6. Ito, rule number 6. Dito ka magpa-plot sa rule number 6. Yan. Yun. And then, itong stop loss. Dito ang stop loss. SL. Kaya abangan mo tong rule na, yung pullback niya, abangan mo yan. Dito, kailangan. Yun doon. Ma-break, di ba? Diyan ka mag-entry. Por doon. Up na yan eh. Okay? Yun yung rule number 6. Sana makatulong. Yun lang for today.